Good evening everyone. Kamusta po kayo mga kababayan? Pag-usapan po natin ngayon itong kasalukuyang kampanya. Lalo na sa opposition ay painit ng painit po. At mainit po ang ulo ng mga taga-opposition sapagkat lalo na sa kampo ni Leni Robredo sapagkat ay mababa po ang kanilang survey. At nakahabol po sila. At pangalawa po natin pag-usapan ito pong kasalukuyang nagaganap na rally ngayon dyan sa Quezon City. Bagamat kayo na pang umaga po yan nag-umpisa. Rally ni Congressman Mike Defensor at kasama po si Inday Sara. Tinaguri ang rally po ng mga Bisaya. Ayan po. So bago po tayo magpatuloy ay mangyaring mag-subscribe muna po yung mga kababayan natin na hindi pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe po kayo sa Money TV Komentaryo. Yan po yung ating YouTube channel. At bago po tayo magpapatuloy ay so yun po yung ating background. At mangyaring ang issue na ating pag-usapan ngayon ay ito pong mainit nga na issue ngayon sa kampanya ng opposition. Pag-usapan natin na itong kampanya ngayon ay painit ng painit. Itong mga opposition ay talagang matindi po, mainit ang ulo sapagkat sila po ay mababa sa survey o kulilat sa survey. Kaya nagkukumahog na po sila ngayon na diskarte kung ano po ang kanilang magagawa sapagkat mayroon na po tayong 29 days bago po ang Mayo 9. Kaya po hindi po katakataka na kinakailangan ng bawat isa ngayon ay magpalamig ng ulo. Ito mga kababayan ay hindi maiwasan sapagkat wala pong kontrol ang iilan sa mga grupo lalo na sa mga naghahabol na inidadaan na po sa init ng ulo. Yun po yung nangyayari dyan. May mga report dyan mga kababayan na mayroong mga BBM supporters na pinag-iinitan, binubuli dyan sa Quezon City. Nakasuot lamang ng t-shirt na pula, may tatak na BBM. At yun na po yung dahilan na hindi na tinigilan ng pambubuli at pagbato ng mga masasama at pamimersonal na salita. So yan po yung hindi mabuti. Mabuti yung supporters ni BBM ay malamig ang ulo, may disiplina sa sarili. Kung iba pa yun, ay baka patulan yun mga kababayan. Sana naman po huwag nangyari yung gano'n na mag-away-away ang bawat partido dyan na mga supporters. So, itong opposition bagamat nga mainit sapagkat sila nga po ay ayon sa sinasabi natin na naghahabol sila ngayon na makadikit man lang o makalamang kay Marcos. Yan po yung kanilang target ngayon. Kaya ayaw na nilang mayroon pang istorbo sa kanila. Bagamat huli na po yung panahon, 29 days na lang, tapos ganyan pang nangyayari ngayon sa kanila. At nagiging issue din ngayon mga kababayan, ito pong pagsimula ngayon ng OFW election sapagkat petsa Gs po ngayon ng Abril. Kaya dyan sa Hong Kong ngayong araw na ito nag-umpisa na po mga kababayan. At sa ibang bansa ang ilan siguro dyan ay hindi pa, medyo naantala yung iba dyan kasi may mga kasong COVID pa yung ibang bansa dyan. Pero may report dyan sa bandang Europe na dyan sa France ba yan o Italy na wala pa po yung baluta doon.
hindi natin alam sa Comelec kung bakit wala pa. Pero dapat maayos na yan habang maaga pa, habang di mantala yung eleksyon sa mga OFW natin. Bagamat magkaiba ang oras sa Europe, sa Amerika, sa Asia walang problema, oras lang po ang diferensya dyan. Pero dyan sa Amerika ay 10 hours, 11 hours yung diferensya dyan. At dito sa Europe, ganun din. Pero bagamat ang pizza ay tinakda ng pizza 9, kahit anong araw yan, basta dumating yung pizza na yan, ay yan po ay umpisa talaga ng eleksyon sa mga OFW. At dyan po sa Taiwan, mayroon pong report dyan sa Taiwan na biglang daw pong nagbabago yung panuntunan dyan sa tinatawag dyan na hindi po konsulit ang tawag dyan eh. Ang tawag dyan ay MICO, Manila Economic Cultural Office. Yan po yung tawag niyan dyan sa Taiwan sapagkat under po ng China yan. Siyempre, mayroong batas ang China na One China Policy. Ayan po yung nangyayari dyan. Kaya nagbago kaagad bigla daw nagbago yung panuntunan dyan sa MICO office sa Taiwan. Nasa halip na personal na boboto yung mga OFW dyan sa MICO office sa Taiwan ay postal voting na lang daw po. Kaya mahirap yan at may mga reports nga na mayroon daw mga dilawan na nakapwesto pa dyan sa opisina. Dapat yan ay ang Comelec ay siyasatin nila yan upang huwag naman magkaroon ng pagkabahala yung ating mamamayan, magkaroon ng duda sa boto ng mga OFW. So, pansamantala mga kabayan ay pag-usapan natin itong kasalukuyang rally dyan sa Quezon City. Ito ay rally ni Congressman Mike Defensor at kasama po si Inday Sara Duterte na ang rally niyan mga kabayan ay mainit din sapagkat itong incumbent mayor at saka si Congressman Mike Defensor ay nagkadimandahan po ito. Kaya mainit po dyan ngayon ang labanan sa politika dyan sa mayoralty dyan sa Quezon City. Natatanda natin na nagsimula ito noong pinuna ni Congressman Mike Defensor itong ayuda dyan sa Quezon City na mayroon daw pong overpriced. Totoong mayroong ebidensya si Congressman Mike Defensor dyan. Kaya ito naman ng incumbent mayor dinimanda ngayon si Congressman Mike Defensor ng libel. At hindi naman nababahala si Congressman Mike Defensor sapagkat ayon sa kanya ay politika lang yan at kayang-kaya niya sagutin yan. At hinahamon nga po ng debate niya ito si incumbent mayor Joy Belmonte para magkaalaman na sa isyu na kanilang pag-uusapan. Pero wala pa pong linaw kung tinanggap na ba itong debating ito. Ganyan po yung laro ng politika. Talaga, magkakalkalan talaga. Ganun kadumi po yung politika. Kaya nga po, mainit na mainit ang eleksyon. Maging sa nasyonal, sa lokal na mga eleksyon ngayon. Kaya sana call lang yung mga kababayan natin na talagang involved dyan sa political campaign para wag naman tayo magkakagulo. Total, eleksyon lang naman po ito. Politika lang. Pagkatapos ng eleksyon, wala na. Di ba? Ito po yung nangyari dyan. Na mainit ang eleksyon at asahan natin ng mga susunod na araw habang palapit na po ang petsa ng election day
marami pa pong mga kaganapan dyan na posibleng mangyayari, makikita natin sa kampanyang ito. At itong si administration candidate, si Marcos at Inday Sara, Unitin, ay kamakailan lamang pumunta dun sa Samar at Leyte at Biliran, mga probinsyang yan, ay nakita nyo naman na dinudumog ng maraming tao. Diyan sa Tacloban, grabe dyan sa Tacloban. Talagang napaluha dyan si BBM sa suporta ng mga Taclobanon at sa Ormoc, mga kababayan. Ngayon si Marcos ay nasa probinsya pa, at bagamat samantalang naghiwalay muna sila ni Inday Sara. Si Inday Sara dito nga po sa mayoralty rally ni Congressman Mike Defensor sa Quezon City para hindi po masasayang yung oras. Kung maghiwalay sila muna, si Inday Sara dito naman nag-assist sa kay Congressman Mike Defensor sa Quezon City, mas maganda ang resulta. Wala pong sayang na time. Ito po, titingnan po ninyo yung diyan po ito sa itong video nito. Diyan po ito sa Barangay Manresa. Yan po. So nakita ninyo napakaraming tao. Kaya napakalakas ni Congressman Mike Defensor diyan sa Quezon City ngayon. Bagamat yung kampo naman ng incumbent mayor dyan, may mga ibinabatong mga video dyan na si Mayor Joy Belmonte daw ang mas malakas. Yun po, kasi siyempre dyan sa social media ngayon lumalabas yung mga fake news dyan. Kaya ito na nakikita, pinatunayan ni Congressman Mike Defensor na siya talaga yung malakas ang suporta dyan sa Quezon City, sapagkat ang rally na ito, mga kababayan, ay tinaguri ang rally ng mga Bisaya. Kaya alam naman po ninyo dyan sa Quezon City na napakarami po ang mga Bisaya dyan. Ang Quezon City ay malaki ang lupain at marami din ang tinatawag dyan na illegal settler. Yan po. Magmula pa nung panahon ni Mayor Jun Simon, hanggang sa kasalukuyan, ay hindi pa po marami ng mayors na nakahawak ng Quezon City, nagdaan dyan sa Quezon City, ay hindi pa po maayos yung problema dyan sa illegal settler sa Quezon City. Maring sa panahon na ngayon ni Congressman Mike Defensor, pag siya makaupo bilang mayor at makaupo si BBM sa pagkapangulo, ay maayos itong problema ng illegal settlers dyan sa Quezon City. Marami na pong panahon na nakalipas dyan. Sayang ang panahon na pinabayaan ang Quezon City. Mayroon pang mga project dyan sa Quezon City. Pasukin mo yung overpass dyan sa tawid ng Pilcua at saka sa Quezon City Memorial Circle. Diba, hindi natatapos yung underground dyan. Sira-sira. Napakapanghi. Ayan po. So, anyway, hanggang dyan lang muna tayo, mga kababayan. Hanggang sa susunod na video. God bless all.